Kamusta? Salamat sa pagpapadala mo nitong mga materyales. Alam mo, direksyon na tayo sa puso ng usapan kasi yung tanong dito, isa sa mga mabigat talaga sa teolohiya. Oo, malalim to. Ano ba talaga ang sakop ng pagtubos o para mas prangka, ano ba talaga ang binili ng dugo ng ikalawang persona ng Diyos? Oo. Ang simbahan lang ba, yung mga mananampalataya o ito yung malaki, yung kabuuan ng sangnilikha, mula atomo hanggang dulo ng kalawakan? Tara, himayin natin to. Isang napakagandang tanong kasi pinipili tayo nitong harapin yung tunay na kalikasan ng kasalanan at saka kung gaano kalawak yung solusyon ng Diyos. Tama. At ang ganda sa mga source mo, pinapakita na hindi lang ito oo o hindi. Bawat panig merong sariling lohika, may mga talata silang pinangahawakan, May bat-up kumbaga. meron at may malalalim na implikasyon. Kaya sige sisirin natin yung mga argumento. Sige, simulan natin sa unang pananaw. Ito siguro yung mas pamilyar sa marami. Yung ideya na ang dugo para lang talaga sa simbahan. Eksklusibo sa mga mananampalataya. Oo. At ang dahilan daw, based sa mga binigay mo, umiikot sa isang konsepto, free will o malayang kalooban. Tama. Yung pundasyon kasi ng argumentong yan, simple lang eh. Ang kasalanan daw ay isang moral na pagpili, Okay, isang choice. isang choice. Kailangan mo ng kakayahang pumili sa pagitan ng tama at mali. So, ayon sa pananaw na to, yung mga nilalang lang na may free will, tulad natin, mga tao o mga anghel, sila lang ang pwedeng magkasala. Gets. So, isang bato o isang bituin, hindi pwedeng magkasala. Hindi pwede. Kasi wala silang kakayahang pumili, di ba? Sumusunod lang sila sa batas ng kalikasan. Okay. Gets ko yung logic. Kung wala kang choice, paano ka magkakasala? So dahil dyan, yung dugo Yung pambayad sa kasalanan. o yung pambayad, para lang talaga doon sa may kakayahang magkasala, bale sa sangkatauhan na siyang bumubuo ng simbahan. Eksakto. At malinaw ang implikasyon niyan. Yung kalabakan, bagamat apektado, o sabihin na nating nadumihan ng kasalanan ng tao, Nadumihan, yan ang term. eksakto, hindi siya mismo ang nagkasala. Kaya, ayon sa kanila, lilinisin niya ng Diyos sa huli, pero sa ibang paraan. Siguro sa apoy, tulad ng sabi sa 2 Pedro. Pero hindi na kailangan ng dugo para doon. So may pagkakaiba yung paglilinis sa pagtubos. Malaki. Sabi nga sa source mo, parang iba yung paglilinis mo ng sahig na natapunan ng putik kumpara sa pagpapatawad sa taong sinadyang itapon yung putik. Teka, parang ang linis naman ng pagkakaibang yan. Kasi 'di ba sa Roma 8, sinasabi na yung buong sangnilikha, nagbubuntong hininga, parang mas malalim pa sa simpleng dumi lang, no? Magandang punto yan. At yan mismo yung isa sa mga hamon sa kanila. Ang sagot nila dyan ay yung pagkakaiba daw sa pagiging biktima ng kasalanan at pagiging may sala. Ah, okay. Oo, yung kalikasan isinumpa dahil sa ginawa ni Adan. Biktima siya, pero hindi siya ang may sala. Kaya yung solusyon para sa kalikasan ay pagpapalaya sa sumpa, hindi pagbabayad sala para sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Malinaw, ang dugo ay para sa may sala. At para patibayin yan, may mga specific verses sila. Binanggit sa materialis mo yung Gawa 20:28 at Pahayag 5.9. Parang ang linaw kasi doon eh. Sobrang linaw. Sa Gawa 20:28, sinabi, pakiyapanin ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Napaka-espesifiko. Ang binili ay iglesia. Simbahan lang. Oo. Tapos sa Pahayag 5.9, yung kanta para sa kordero. Binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao. Muli, mga tao. Para sa kanila, case closed na dapat. Ang Biblia na mismo ang nagsabi. Oo, sinabi na kung sino ang binili. Okay, matibay ang kaso para sa unang pananaw. Pero itong ikalawang pananaw, na binili ang lahat, ang buong kalawakan, ang buong panahon. Parang ang laki nito eh. Cosmic. Ano naman ang pundasyon nito? Nagsisimula sila sa ibang anggulo. Para sa kanila, yung kasalanan hindi lang moral na pagpili, isa itong cosmic na sakuna. Sakuna, wow. Parang lason na sinira yung buong operating system ng creation. Kasi yung kasalanan nangyari sa loob ng kalikasan, kaya damay lahat, buong sistema.
So para maging kumpleto ang solusyon, kailangan pati yung buong crime scene ang linisin. Okay, so dito ngayon, yung salitang binili, parang iba na ang dating. Sa una, pambayad sala lang. Dito, parang may dagdag. Oo, at ito yung susi ng argumento nila. Para sa kanila, ang pagbili ay hindi lang tungkol sa pagbabayad sala. Ang mas malalim na kahulugan daw nito ay pag-angkin ng pagmamay-ari, establishing ownership. Pagmamayari. Sinasabi nila na sa pamamagitan ng dugo, legal na binili ng Diyos ang lahat. Kasama mananampalataya, hindi mananampalataya, mga demonyo, buong universo. At bakit mahalaga yan? Kasi dito raw nakasalalay ang karapatan niyang humatol. Wow, sandali. Ngayon ko lang naisip yan. Ang argumento pala nila, hindi mo pwedeng hatulan at itapon sa apoy ang isang bagay na hindi mo pag-aari. Tama. Kailangan meron ka munang legal na claim. Parang resibo, no? Binili kita, kaya may karapatan ako sa'yo. Medyo matindi, pero may legal na lohika. Eksakto. Yun ang nagbibigay sa kanya ng legal na karapatan na gawin ang gusto niya sa lahat, kasama na ang pagpaparusa sa mga nagrebelde. Kung hindi niya binili ang mga makasalanan, paano niya sila hahatulan ng may katarungan? Yan ang tanong nila. Pero paano naman nila sinasagot yung mga talata kanina, yung gawa at pahayag, na ang linaw-linaw na simbahan lang? Diyan pumapasok yung analohiya na nabanggit mo kanina, yung alahas sa loob ng kahon. Ah, oo. Sabi nila, oo, yung simbahan ng alahas, siya yung premyo. Pero yung simbahan nasa loob ng mas malaking kahon, yung kalawakan. Para makuha yung alahas, binili mo yung buong package. So hindi mali na sabihing binili ang simbahan? Hindi mali, totoo yon. Pero bahagi lang daw yon ng mas malaking transaksyon. At meron din silang sariling susing talata, Colossus 1.20. Ah, oo. Yung sinasabi doon sa pamamagitan ng dugo, ipinagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Lahat ng mga bagay. Maging mga bagay sa lupa o mga bagay sa langit, ang lawak ng parira lang yan. Yan ang ebidensya para sa kanila. Hindi lahat ng tao, kundi lahat ng mga bagay. Sakop ang buong creation. At pinalalakas pa nila yan gamit ang halimbama mula sa lumang tipan. Yung ritual. Oo, yung sa araw ng pagtupos, yung Day of Atonement. Sa ritual na yon, winisikan niyang dugo, hindi lang yung mga tao. Pati yung mga gamit. Oo, pati yung altar, yung abernakulo, mga pisikal na bagay. Sabi nila, anino lang yan o simbolo ng mas malawak na paglilinis na gagawin ng dugo ni Kristo? Okay. Huminto muna tayo saglit. Malinaw na yung dalawang panig. So ano yung so what nito? Anong nagbabago sa pananaw mo kung sa isa ka maniniwala? Na-mention sa sources yung creation care o pangangalaga sa kalikasan. Napakahalaga niyan. Kung sa unang pananaw, na simbahan lang ang binili at itong mundo susunugin lang, pwede kang magkaroon ng pananaw na, disposable pala itong mundo. Hindi na ganong mahalaga. Oo, ang mahalaga lang ay kaluluwa. Yan ang isang kritisismo sa kanila. Pero kung sa ikalawang pananaw ka, na ang buong kalawakan ay binili at itutubos, mas malakas ang theological na basehan para alagaan ng kalikasan. Kasi binili rin to ni Kristo. May halaga. Meron. Bahagi ito ng binili niya at dapat ingatan. Paano naman sa pagtingin natin sa mga hindi mananampalataya? Kung binili ng dugo ang lahat, ibig sabihin ba noon may pag-asa pa rin sila? Diyan nagiging komplikado. Hindi ito nangangahulugan ng universal salvation. Sa halip para sa pananong na to, mas pinapatibay pa nito ang karapatan ng Diyos na humatol. Pabalik dun sa ownership? Pabalik doon. Dahil binili niya sila, siya ang may-ari. At bilang may-ari, may karapatan siyang gawin ang nirarapat, kasama na ang pagpaparusa. So mas idinidiin pa nito yung sovereignty at katarungan ng Diyos. Grabe, ang lalim ng implikasyon, no? Okay, balik tayo ngayon sa unang pananaw. Kasi may binanggit sa materialismo na isang konsepto na parang nagbibigay ng sagot kung paano nagkakatugma ang lahat. Dito pumapasok yung salitang Hebreo na kapar. Oo, at ito yung nagbibigay ng kakaibang lalim sa unang argumento. Ang salitang Hebreo kasi para sa atonement sa lumang tipan ay kapar, na ang literal na kahulugan ay takpan. Takpan, hindi bilhir. Hindi bilin, kundi takpan.
Sinasabi ng pananaw na ito na sa huli, tatakpan ng dugo ng Diyos ang buong kalawakan at panahon. Isipin mo na parang isang komot na ilalatag sa lahat. Okay, so tatakpan ang lahat. Pero paano nangyayari na yung iisang pagtakip na yon nagiging hatol para sa iba, tapos kaligtasan para sa iba? Medyo nakakalito. Diyan nagkakaroon ng dalawang resulta ang iisang aksyon. Para sa mga tumanggi sa kanya, yung mismong pagtakip ng banal na dugo, yan ang magiging tanda ng hatol. Ito yung magpapatunay ng kasalanan nila. Okay. Pero para sa mga mananampalataya, nauna ng binili at tinubos. Yung parehong dugo na tumatakip sa kanila, yun ang magiging kaligtasan at proteksyon nila. Isang dugo, dalawang epekto. Depende kung sino ka. At dyan pumapasok yung kwento ni Noe, no? Ang ganda ng koneksyon. Bago dumating ang baha, inutusan si Noe na takpan. At ang ginamit na salita doon sa Ebreo, kafar, yung daong gamit ang alkitran. Eksakto. Nang dumating yung baha na siyang hatal sa buong mundo, yung takip na yun sa daong ang nagligtas sa pamilya ni Noe. Yung mismong tubig na pumatay sa lahat sa labas, Siya ring nagpalutang sa kanila. oo, nagpalutang at nagligtas sa mga nasa loob. Wow. So, sinasabi ng source mo, ganito rin sa huli. Ang dugo ng Diyos tatakip sa buong mundo bilang isang pangkalahatang hatol. Pero yung mga nauna ng binili at nasa loob ng proteksyon ng dugo, sila ang maliligtas. Parang si Noe sa loob ng daong. Pinapalakas nito yung ideya na may dalawang magkaibang aksyon, isang espesyal na pagbili o redemption para lang sa simbahan at isang pangkalahatang pagtakip o atonement na magiging hatol sa iba. At yan ang paraan nila para pagtugmay ang lahat. Oo, may epekto ang krusa sa lahat, ito ay tatakip sa lahat bilang paghatol. Pero yung pagliligtas, eksklusibo para sa mga binili. Nagkakaroon ng malinaw na pagkakaiba. Grabe. Mula sa isang tanong, simbahan lang ba o buong kalawakan, dalawang magkaibang mundo ng teolohiya yung nakita natin? Talaga? Sa isang banda, isang espesyal na pagbili. Sa kabila, isang pangkalahatang paghangkin sa lahat para sa paghatol at pagpapanibago. At itong talakayan na ito, higit pa sa isang debate lang eh. Hinahamon ka nitong isipin, ano ba talaga ang lawak ng kasalanan at ano ang saklaw ng biyaya? Tama, may epekto ito sa pananaw mo. Meron. Apektado kung paano mo tinitingnan ang halaga ng mundo, ang hustisya ng Diyos, at yung mismong kahulugan ng kaligtasan. At iiwan namin sa inyo itong isang huling kaisipan mula sa mga materyales. Isang ideya na nilalagay ang lahat sa isang mas malaki at mas personal na konteksto. Sinasabi sa teksto na kung hihimay mo ang kasalanan hanggang sa kaibuturan, ang ultimate goal nito ay ang pagpatay sa Diyos. Ang pag-alis sa kanya sa trono. Oo, sa buhay mo sa universo. Bilang tugon, anong ginawa ng Diyos? Nagkatawang tao siya para hayaan ang sarili niyang patayin ng kanyang mga nilikha. At sa proseso, parang tinanong niya tayong lahat, Anong gagawin nyo sa akin? ngayong narito ako sa harap mo, ano ang gagawin mo sa akin? Papatayin mo ba ako sa pamamagitan ng pagsuway mo? O mamahalin mo ako at ang iyong kapwa? Kung iisipin mo ang balangkas na yan, paano nababago ng sagot mo sa ating tanong kung simbahan lang ba o ang buong kalawakan ang binili ng dugo? Ang pag-unawa mo sa pinakamahalagang pagpiling yan na hinarap sa sangkatauhan.